O ito, maganda tong topic na ito. At least good news naman tayo. Parang kapag nagdi-discuss ako ng mga issues, wala na tayong nakikitang magandang balita sa bansa natin. Pero ito at least maganda naman tong balita ko sa inyo. Ang ganda ng balita sa Pasig City, sa lungsod ng Pasig, pinasara na talaga ni Mayor Vico Soto ang mga pogo. Yan. O ito ang gandang balita. O, kung naghahanap tayo ng isang leader na matapang, kaya binutuhan ng mga Pilipino si Duterte kasi akala nila matapang. Yan ang kailangan natin. Kaya daw ayaw nila kay Leni Robredo kasi malambot daw masyado, hindi daw matapang. Pero ito, tingnan nyo ito si Vico Soto. Matapang ka mo ito ang matapang. Ipinasara. Wala nang maraming satsat, wala nang maraming dada. Si Vico Soto, pinasara ang mga pogo at saka yung mga pasugalan, yung mga e-games, yung mga internet-based na mga pasugalan, pogo at iba pang mga e-games. Pinasara ni Vico Soto sa Pasig. Marami diyan bilib kay Sara kasi matapang daw. Marami bilib kay Duterte, matapang daw. Ayaw kay Leni kasi malambot daw, hindi daw matapang. Ito na. Ito na ang hinahanap nating leader. Matapang, matapang, may political will, pero hindi mayabang. Ito na si Vico Soto. Sino pang hinahanap nyo? Ito na ang hinahanap ng bansang Pilipino. Kasi naghahanap in search of a leader ang mga Pilipino naghahanap ng isang leader na talaga na may tapang at may political will. Kaya nga bumilib sila kay Duterte. Bumibilib sila kay Sara kasi ito daw ang matapang. Ang problema si Duterte matapang, marami namang pinapatay. Si Sara naman may political matapang din pero corrupt. Ito si Vico, hindi mamamatay tao, hindi corrupt pero matapang, may political will. Nasa ating pong StreamYard ngayon si Pasig City Mayor Vico Soto. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga, Sir Ted, DJ Chacha. Salamat po sa inyo pong panahon this morning, Sir Vico. Ito nga pong pagpapatupad ninyo ng City Ordinance kontra po sa mga pasugalan na ito ng Pogo at ilang pa hong mga e-games. Sa ngayon po, as we speak, meron pa ho bang bukas at inyo pa lamang ipapasarado? Sa ngayon po, sa pagkakaalam ko, wala na. Naubos na namin. Nung last week, may 18 pang bukas Although December 31, 2023, nag-expire yung mga business permit nila base sa Ordinance 55 Series of 2022, yung 18 na ito, ang kukulit hanggang February bukas sila. So pinasara na namin. Opo, ito hong mga hindi sumunod kaninyo sa ordinansa, identified ho ba sino mga may-ari nito at ano pong kakaharapin nilang kaso kung meron man? May listahan naman po kami ng mga pangalan nila. Siyempre, iba-iba yung may-ari nitong 18. Kasi nasa mga 23 or 24 yan So, ibig sabihin, yung 5, kusa naman nagsara kasi alam naman nila yung ordinansa namin. Nag-file yung PAGCOR sa korte pero okay lang po yun. Na-deny naman po yung TRO nila. So, pwede namin talaga sila ipasara at yun na po yung ginawa namin. Dahil yung 18 po, yung 18, talagang walang balak na sumunod sa ordinansa at sa batas natin. Pag-aaralan po natin ng legal department kung ano pa po yung dapat gawin, kung pa-filean pa ba sila ng kaso. Pero sa akin naman po, Sir Ted, ang pinaka-importante ay napasara na po sila. Opo, so meaning ang PAGCOR po ang kumanlong sa kanila at ipinagtatanggol at humihingi ng TRO to prevent the city government from enforcing the ordinance. Tama po yan, but I don't want to speak so much on the case kasi ongoing po yan. Basta na-deny po yung TRO. Okay. Sige. So, sir, pwede ho ba namin malaman, pag ho natin binabanggit na itong mga online games na ito, online casinos na ito, online sabong, e-games, and computer gaming stations, practically po, you're talking about mga pwesto-pwesto sa mga building. Paano po kung mga bahay-bahay ito?
Wala naman po kami nakikita sa mga bahay-bahay, ano, yung mga, ito po, may mga permit sila. Sa totoo po, Sir Ted, ito po yung mga establishmentong naabutan ko lang din nung 2019, nung una po akong naupo. So ang ginawa po namin, 2019, moratorium muna, walang bago. 2022, sinabihan na namin sila na you have one year to wind up your operations. So, sir, ano po nag-udyok sa inyo? Kayo ho ba personally, Mayor Vico, ay may advokasya kontra sugal? Paano po itong kaisipan na ito na muumuna? Sir Ted, to be very honest with you, hindi naman talaga ako yung basta anti-gambling 100%. Hindi po. Pero ito pong mga gambling establishments gaya ng Pogo, yung mga e-games, wala lang talaga akong makitang magandang na idudulot niya sa lipunan natin. Kung may napakita sana sila na, ito yung magandang nangyayari dahil sa mga e-games na ito o dahil sa Pogo na ito, edi open naman kami, baka pwede natin payagan. Pero wala talaga akong makita na magandang na idudulot niya. In fact, may mga related pong naging in the last years, in the last 4 years na ako po'y mayor, may mga kaso ng even kidnapping, human trafficking, may sanggol na binenta ng magulang, may suicide. So talagang hindi maganda yung nangyayari. At isa pa, naging simbolo ito ng korupsyon sa lungsod namin. Kasi open secret in previous city councils na nilalagyan yung city council para i-approve, magbigay ng letter of no objection. Opo, kasi nga yun ang hinihingi ng PAGCOR, letter of no objection from the LGU. So sir, sa usapin po ng kita, para po sa gobyerno, ito kasi pinapangalandakan din usually ng PAGCOR, mawawalan ng malaking kita ang gobyerno dito. Sa inyo ho ba meron kayong komputasyon, more or less, magkano ang mawawala kung sakasakaling man po? Nasa milyon din po, Sir Ted. Pero hindi naman siya ganun kalaking mawawala sa city government. Mas marami yung ill effects na mawawala. Ito yung mga leaders. Ito yung ganito, tulad ni Vico ang leader na kailangan natin. 'Di ba? Wala nang maraming wala nang maraming satsat, mas pinasara niya na lang. 'Di ba? Ganyan ang Bakit? Binugbog niya ba yung Nambugbog ba siya? Hindi naman 'yun ang sukatan ng tapang eh. Yung pambubugbog, hindi 'yun. Hindi naman yung pagmumura ang sukatan ng tapang eh. Hindi naman yung umasta ka parang sanggano. Hindi yun ang sukatan ng political will. Ang sukatan ng political will, yung desisyon, ipatupad mo. Yung mabuti, ipatupad mo. Yung mali, itigil mo. Yun. Wala na. Wala nang maraming mga yabang na na nagmumura ka, nambubugbog ka. Hindi yun. Hindi yun eh. So kung naghahanap tayo ng leader na matapang, kung naghahanap tayo ng leader na may political will, ano pa ba yung masasabi natin kay Vico Soto? 'Di ba? Kaya mga kabunyog, suportahan natin ang ganitong mga leaders. Kaya ako, kapag may ginagawa si Mayor Vico Soto, lagi kong tinatapi ko dito sa natin. Siguro, ito yung gustong makita ng mga tao, ito yung gustong makita, kasi alam nyo, yung isang crucial na bagay nung eleksyon nung 2016 saka 2022 sa presidente, ang hinahanap daw ng tao tapang. Yun ang pinangako ni Duterte. Pero saan tayo dinala ng tapang ni Duterte? Patayan. Tapos kunwari lang kalaban ang korupsyon kontra sa katiwalian. Pero numero unong tiwali, numero unong magnanakaw sa pera ng bayan. Yan ang tatak Duterte. Ngayon, si Leni sana yung inaalok natin noong 2022. Inayawan naman, masyado daw malamya, masyado daw malambot. Pero anong pinapakita natin dito kay Vico Soto? Ang tapang ay hindi naman nasa pagiging nagmumura. Hindi naman yung kung umasta ka para kang sanggano. Hindi yon. Yun sana rin ang ino-offer ng tao natin sa tao kay Leni Robredo. Kasi si Vico Soto sa si Leni Robredo, magkapareho lang naman ang tipo sana ng leader eh. Kaya lang, parang mas tumampo kay Leni, malambot. Ito, pinakita na ni Vico Soto.
So ito yung kailangan nating leader. Hindi kailangang magmura, hindi kailangang manuntok, ano? Pero at least ito matapang, may political will, pero hindi magnanakaw. O yan. Yan ang perfect na kailangan natin. Kasi yung mga pinagmamalaki si Sara Duterte, nanununtok nga, matapang daw, pero matakaw din naman sa pera ng bayan tulad ng confidential funds, di ba? Si Duterte naman matapang daw, nagmumura, pero mamamatay tao naman, corrupt din naman. Si Vico Soto hindi mamamatay tao, hindi corrupt, pero may political will at matapang. Ito na mga kabunyog ang suportahan natin. Ganitong mga leader ang kailangan natin. Mayroon nga akong topic na i-discuss ko sana. Si Vico Soto sa si Raul Manuel. Ipapakita ko na itong mga leader kabataan ngayon, ito ang pag-asa ng bayan. Suportahan nyo ako sa krusada na yan mga kabunyog, mga kababayan. Vico Soto at Raul Manuel, ganyan ang mga leader na kailangan ng bansang Pilipinas. Nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Dito kasi sa mga trapong bulok, wala na tayong pag-asa dyan. Yung mga trapong bulok, wala na. Mag-Senado, mag-Kamara, mag-Marcos, mag-Duterte, wala yan. Wala dyan. Ang pag-asa natin nasa mga tulad ni Vico Soto, nasa mga tulad ni Raul Manuel. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ito, executive to. Si Vico Soto, executive. Magaling. Si Raul Manuel, lehislatura. Magaling. Kita nyo si Raul Manuel, kahit bata, kahit kabataan, pero nakikipagtagisan sa Kamara. Mayroon sana akong naka-schedule kong feature niyan Si Vico Soto, sabi ko, saka si Raul Manuel. Ito ang pag-asa ng bayan. Suportahan natin. Kaya yung bunyog, ang bunyog, pinapalakas namin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Susuportahan natin ang ganitong tipo ng mga leader ng bayan. Magaling na executive. Yan, ang presidente, executive yan. Tingnan nyo. Si Raul Manuel naman sa Kamara, ang galing din. Yan mga kabunyog. Tama si Inday Kuala. Complete overhaul na tayo ng gobyerno ng Pilipinas. I-overhaul na natin ang ating Kamara, ang Senado, pati ang executive, ang presidente. Maglagay na tayo ng matitino, mga kabunyog. At ang partido, i-overhaul na rin natin ang partido ng Pilipinas. Wag na yung mga PDP laban, lakas CMD na yan, wag na yan. Bunyog ang bagong partido na pinapalkas natin sa buong Pilipinas. Registered National Political Party na po ang bunyog. Sa February 23 to 25, mayroon po kaming National Congress, 4th National Congress ng bunyog. Registered National Political Party na tayo. Kaya ibinubuo namin ngayon ang isang alternatibong partido ng mamamayang Pilipino. Ang isusulong nating mga leader, itong sila Vico Soto, Raul Manuel, yan po, sila Risa Hontiveros, yan ang mga leader natin, Nery Colmenares, Luke Spirito, yan po ang mga natin, ang mga leader na itutulak ng bunyog. Suportahan po ninyo ang bunyog. Mayroon po tayong 4th National Congress sa February 23 to 25, mga kabunyog, mga kababayan. Mayroon pang pag-asa ang bayang ito. Mayroon pa. Nakikita natin yan dito kay Vico Soto, kay Raul Manuel, sa bunyog. So wag po tayong magsawa na maghangad, makipaglaban para sa mas mabuting Pilipinas. Ang isang Pilipinas na para sa ating mga anak at sa mga giging mga anak ng ating mga anak. Yan po. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan, gutom na po ako. Gutom, ang ganda sana nitong topic ko. Kaya lang nakakaramdam na ako ng gutom. Inabot tayo ng lunch time. Okay, sige mga kabunyog, i-discuss ko ulit ito. Yung sinabi kong i-discuss ko si Vico Soto at si Raul Manuel. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.
Bunyog, bunyog.